Meron din si Gray na Headband. hindi, salamin. Marami pa rin talagang tao ngayon. So, ito yung itsura niya. My first visit. Tapos, naka-Halloween decorations na sila. Ayan. You like it? Dahil hindi kami makapag-rides, puro kain ang ginagawa namin. Hi everyone! Good morning! Dito na natin ngayon dito sa Hong Kong. And today, pupunta kami sa Hong Kong Disneyland. Yes! Make sure nyo pala na yung train na sasakyan nyo papuntang Tsuen Wan ha. Ayan nakalagay Tsuen Wan. Kasi dito sa kabilang side, papuntang Central yan. So, ibang way yan. Makikita nyo naman dyan, yung mga naka-gray out, yun yung mga hindi dadaanan. Yung mga naka-red, yun yung mga dadaanan. So, makikita nyo na papunta siya sa Tsuen Wan and madadaanan yung Liking na station. Pagbaba ng Liking Station, ayan lang, sa tapat lang mismo yung train na sasakyan natin na papuntang Disney Resort Line. So, ito yung binabaan natin na train. Tapos, as in tapat lang, ayan lang, lilipat na tayo dito sa tapat. Papuntang Tung Chung yan, pero bababa tayo sa Sunny Bay. Go! Dito na kami sa Sunny Bay Station and pagbaba ng train, ayan lang ulit, tapat lang yung train na papunta naman sa Disneyland. Nakasakay na kami sa Disney train and ang daming tao, as in may mga standing pa. So, hindi kayo makakapag-picture ng solo, hindi kayo makakapag-picture ng maayos. Kaya ang gagawin nyo, wag muna kayong bababa. Sumabay kayo pabalik dun sa Sunny Bay Station kasi most likely, wala ng tao or konti na lang yung tao. So, makakapag-aura-aura kayo, makakapag-picture kayo. So, either pupunta kayo ng sobrang aga para wala pang masyado tao. Na-try na namin yan, nag-early pass kami. Or kapag regular hours kayo pupunta at marami ng tao, ganun nga gawin nyo. Wag muna kayong bababa, sumabay kayo pabalik sa Sunny Bay Station. Yes, we're here sa Disneyland. Ayan na yung art. Sobrang dami pa ring tao ng gantong oras. Anong oras na ba? 10:50. Kasi plano nga talaga namin, hindi kami maagang pupunta. Kasi wala naman kaming early park entry, wala naman kaming hotel, Disney Hotel perks sa kabilang lane, yung special lane ng mga naka-check-in sa Disney Hotel. So sabi namin, pupunta na lang kami ng medyo late na para pagdating namin, konti na lang yung tao. Kasi na-try namin nga yung early park entry tsaka yung Disney Hotel perks. Ang dami talaga tao kapag regular lane. So kaysa maghintay kami doon ng pila, late na lang kami para sana pagdating namin dire-diretso na. Kaso ngayon nga tinamo mag-11 AM. Ang dami pa ring tao. Meron ng bilihan ng mga merch dito, Promenade Market. Sa entrance pa lang yan, ito yung ARC. Tapos titingin kami ng merch ng 20th anniversary kasi isang headband lang yung meron kami ngayon. Ito yung mga 20th na merch nila. Bibili na kami ng ng headband kasi wala akong headband. So ito yung isang style ng headband na 20th anniversary. Tapos ito yung isa. Meron na kaming ganito, bigay ng Hong Kong Disneyland. Tapos, bibili ako ito para meron din ako. Tapos si Daddy, gusto niya sombrero. Ito yung nakita niya. Ito, may ganito. Merong sombrero na 20th anniversary merch din. Yan o. Magkano ba to? Yan natin yung price. So, 179. Tapos, ito namang headband is 199. So, ayan. Meron din sila dito yung mga princess themed, ayan, na mga headband. Cute, oh. Ito meron parang pang Halloween ata to. Ayan. Ito na lang daw kay Daddy, salamin. Kasi yung sombrero, medyo maliit, alanganin yung size. Tapos naka-adult size na kasi siya. So, ito na lang kay Daddy. Ayan na, meron na akong headband.
Wow, meron din si Gray Gray na. Headband. Hindi, salamin. Wow. Dito, ito. Nagkakalamangan na po yung dalawa. Kasi ito yung binili ni Daddy para sa kanya. Tapos ito yung kay Gray Gray. Pero ayaw ni Gray Gray ibigay yung salamin. So, no choice ang Daddy. Sa kanya yung headband. Ano po? Para na kayong dalawa ni Daddy headband. Ah, para daw partner kami ni Daddy, headband kami pareho. Okay. Medyo may konting lakad pa from ARC papunta doon sa entrance. Tapos, bago pa makapasok sa pinaka-entrance, may security check pa muna ng mga gamit. Ayan, kapag naka-check-in kayo sa hotel nila, dito yung entrance. So, tingnan nyo naman, walang pila. So, mas okay kung naka-check-in kayo, yun yung perks. So, either naka-check-in kayo sa hotel, meron kayo Magic Access, or may mga ganyan kayo, corporate membership holders kayo, separate yung pila nyo, perks yan. May pila pa rin talaga, marami pa rin talagang tao ngayon, kahit gantong oras na. Marami namang entrance, parang 3, 4, 5 ata. So, pili na lang kayo kung ano yung mas maikli. Doon tayo, Daddy, kasi malilim. Daddy, dito tayo malilim. Ito yung pinakadulong pila. So, mas maikli dito, tapos malilim pa. So, ayan yung security check. Ilalagay nyo yung mga gamit nyo sa tray para makikita nila. Tapos, papabukas nila yung mga bag nyo. May dala kaming tumbler, water tumbler. Okay naman. May dala kaming tripod. Okay din naman. Ano pa ba? May dala kaming tinapay. Okay din. Pero maliit na tinapay lang, hindi yung loaf bread ha. So, konting lakad lang. Ayan na yung makikita nyo yung ticket something entrance. Picture together, free of you look at here. Gray, smile daw. Smile. Pagpasok niyo sa entrance, makikita niyo itong Disneyland City Hall. Pwede kayo dyan kumuha ng birthday pin and first visit na pin. Tapos katabi lang niyan, merong restroom dito. And then ito naman yung fire department. Dyan nakalagay yung mga stroller and wheelchair rentals nila. Ito yung rates ng rentals nila. Yung wheelchair is $60 and then stroller is $150 for whole day na yan. Pero meron deposit na $100. So namimigay lang sila dito, pipila ka lang ng first visit pin. Ayan. Thank you! Thank you! So, ito yung itsura niya. My first visit. Merong meet and greet si Mickey Mouse dyan sa gitna. Pero hindi kami nakaabot. May cut-off sila. Tapos, naka-Halloween decorations na sila. Ayan. Halloween theme. Pero may pila doon sa picture. So, pila na lang kayo. Libre naman, wala namang bayad yon. So, pila na lang kayo. Dediretso kami ngayon sa Royal Banquet Hall kasi 11:30 na para makapag-lunch muna kami. Actually, late na nga eh. Dapat 11. Plano namin, magla-lunch na kami. Eto na, nandito na tayo sa Royal Banquet Hall. And wala pa namang pila so far. Yung mga strollers dito, ang konti pa naman. So, ibig sabihin, konti pa lang yung mga tao dyan. So, diretso na tayo doon sa loob. Hopefully, makakuha tayo agad ng upuan. Usually kasi kapag gantong oras, 11:30, 12, may pila na dito as in hindi na agad pinapapasok. So mas maganda kung maaga talaga kayo kakain or late na, mga 1, 2, ganun, late lunch. Ito yung Halloween theme nila na pagkain ngayon. Seaweed pizza, 188. Tapos merong drinks na 68. So bago mag-order, kuha muna kayo ng cart. Kasi dire-diretso na yun kukuha ng order. Dito tayo sa international na area. Kasi dito yung Halloween theme nila na pagkain. Pero meron naman yan, entrees, royal, Japan, and grill. Maraming klase ng food. So iba-iba ng pila yon. After makuha yung order, pupunta na dito sa cashier, saka magbabayad. Yung meal voucher na binook nyo sa Klook, papakita nyo lang yung voucher nyo, yung QR code, i-scan nila yon. Tapos, kapag may sobra, saka nyo babayaran yung balance. Nag-accept naman sila dito ng card. Ito yung Halloween themed pizza nila ngayon, Seaweed pizza. Tapos, may drinks din. Pero hindi sila combo, parang hiwalay ko siyang binili. So, yung drinks niya, soda. Tapos, meron kasamang ganito. Sa drinks ata to kasama kasi isa lang naman yung binili kong meal. Tapos, dalawa yung ganito. Pero, dalawa kasi yung drinks na binili ko. So, ayun, baka nga tig-isa sa drinks. Tapos, yung isang meal is yung baked pork chop. Ito na lang yung binili ko para sa isang na lang ako pipila. Kasi kapag yung isa, yung, tawag doon? Yung leg, yung chicken leg. Doon siya sa kabilang pila eh. So, ayan yung lunch namin.
At pala pinitsura lang. Go. May ano din, may tahong. Sarap. Yung drinks lang, parang walang lasa. Sabi soda. Water yan. Sabi soda. Soda naman siya. Pero walang tamis ganun. Parang tubig na soda. Parang ganun. May ganun ba? Soda water? May ganun ba? Ganun. Ganun lang siya. Oh. Tapos yung mga food nila dito, pwedeng for sharing. Actually, ito, pwedeng 2 tao na dito eh. But doon sa in-order ni Daddy, pwede ng 2 tao. Pero depende pa rin sa gutom nyo. Very wrong pala kami kasi meron palang parang syrup sa ilalim. Siguro, una yung ilagay, hindi siya nakahalo. Tapos, hindi namin hinalo. So, tinry namin kutkutin, ihalo. Nagkakalasa siya. Ayan o. Meron siyang lasa. So, ano siya, parang, ano yun? Parang green apple. Oh, green apple kasi pangalan nito. Green apple. Soda. Soda, parang ganun. Boogie green apple. Ayan na, may lasa na siya. Tapos naging kulay green na siya. Oh, green apple pangalan na ito. Merong mga coin na souvenir dito. 15 HKD yung price niya. Tapos may mga design na pagpipilian. Pero marami pang mga ganito around the park na iba-iba yung mga design. Oras ngayon 12:28, meron ng pila, hindi na agad makakapasok doon. Parang hinaharang na nila, kina-cut off. Bibili muna kami ng ice cream dito sa Midtown Delights kasi meron silang Halloween-themed na ice cream. 1 o'clock kasi magsa-start na yung parade, tapos dito dadaan sa Main Street. So, sakto habang naghihintay, kain tayo ng ice cream. 12:42. Ito yung in-order namin, Maleficent na pistachio ice cream. Thank you. Eto siya, medyo iba lang yung itsura sa picture kasi konti lang yung nilagay na parang, ayan yung green. Tapos walang mga parang sprinkles na cookies. Yun yung inahanap ni Gray eh. So ayan, natutunaw na. Oh, try it. Do you like it? Try natin. Yes, some sweet. O, kunin mo yung sungay. Wow! Kinain na ni Gray yung sungay. Na-enjoy mo ba yung parade? Yes. Ano favorite mo sa parade? Yung kasi yung cute. Yung kwenta Sino? kasi yung natatawa ko kasi laki ng thumbnail. Ay, sa Zootopia? O panoorin natin yon para alam mo yon kasi di mo pa napapanood yung Zootopia eh. Mamaya na to. Ito pa lang ang first ride namin, Mickey's PhilharMagic. Hindi pa kasi kami nakakasakay dito. 15 minutes ang wait time according doon sa map. So, let's go. Kuha tayo ng glass. Hindi ata to ride talaga. Parang 4D theater siya. Pero hindi pa kasi namin to natatry. As in first time pala namin matatry ngayon. Hey.
Is it fun? Yes. Na-enjoy mo yung show? Yes. Ano favorite mo sa show? Yung ano yung si Donald Duck kasi tapos nakita ko si Donald Duck tumalsik doon. Tumalsik, no? Tapos Kita yung... nakita yung puwet. Yung nga. Ang cute lang doon, parang movie lang siya na may konting pa-effects. May kwento din naman. And medyo nagigets naman ni Gregory yung kwento. Tapos natutuwa siya sa mga pa-effects, sa mga nakakatawang part, ganon. Tapos ang maganda aircon dun sa loob. Kasi ang init dito sa labas. Yung mga rides ngayon, eto na yung pinakamaikli, 15 minutes. Tapos hindi naman kami umabot ng 15 minutes na pagpasok namin, dire-diretso na ulit. Kasi ang malaki yung theater. So marami tayong pwede ma-accommodate. Tapos yung mga rides, kahit yung mga outdoor rides, puro mga 20 minutes, 30 minutes. May isa pa kaming gusto sakyan yung Pooh, Many Adventures of Winnie the Pooh. Kaso 40 minutes na. Hindi pa kasi namin nasasakyan yun. Pupunta sana kami sa Tomorrowland, tapos nadaanan namin tong cart. Naalala namin, hindi pa namin nakiklaim yung snacks namin na ice cream. Actually, pwedeng popcorn, pwedeng ice cream. Pero dahil mainit, ice cream. Laging ice cream yung pinipili namin. Marami namang mga cart around the park. So kahit saan pwede kayo mag-claim basta meron ng ice cream or popcorn. Papakita nyo lang yung voucher. I-scan lang nila yung QR code. Mag-Ant-Man sana kami kasi nakita namin sa app 20 minutes. So pumunta kami dito sa Tomorrowland. Kaso pagdating namin dito, ang haba ng pila. Sabi namin, posibleng 20 minutes yan. Tapos nakita namin dito sa screen, 25. Sabi namin, hindi pa rin kaya kasi ang haba talaga ng pila. So, tumungin kami dun sa Ironman Experience, makasakali. Pero, 35 minutes eh. So, itong dalawang to talaga, laging mahaba ang pila dyan. Pero, na-try naman na namin yung dalawang ride na yan. Maganda din yan. Kaya, siguro pinipilahan talaga. Pero, naka-premier pass kami noon. Kaya, nakapag-ride kami. So, ngayon, dito lang muna kami tambay sa merch. Sila daddy, si Greg, nag-iikot-ikot. Nagtitingin-tingin sila ng mga toys or kung ano mong pwede nilang mabili dyan. So, palipas oras na lang kami kasi ang hinihintay namin is 3:45 na show yung Wicked. Kasi wala atang Lion King ngayon. Kasi yung Wicked na show, doon yung venue sa pinagaganapan ng Lion King na show. Tapos chinek ko kasi yung Lion King, wala siyang oras na nakalagay. So feeling namin, yun yung kapalit. Kasi yung Wicked, meron din siyang show ng 6 o'clock, 7 o'clock. Basta marami naman siyang time slot. After nun, hopefully, walang mga pila sa ride. Makapag-ride pa kami. Kahit isa, dalawa, makapag-ride pa kami. Kasi Momentos naman yung next na aabangan. 8:30 yung schedule ng Momentos ngayon. Pinili nila, Daddy and Gregory. Stitch na mystery box. Collaboration sa ng Marvel. Balot pa siya. Tada! Thor. Cute! Si Thor! Wow! Meron pa card. Stitch as Thor. Punta na kami dito sa Adventureland. Dito yung venue nung show na na Wicked. Dito din yun sa mismong venue na pinag-aanuhan ng Lion King show. Ayun lang, hindi kami umabot. Nag-cut off na sila agad. 3:28 pa lang. Ang next show daw is 6 PM na. So, ayun. Sobrang dami siguro nagpunta ngayong araw. Naglaro na lang si Gregory doon sa may tubig-tubig. Meron kasi lumalabas na tubig. Tapos merong mga mist dyan sa ibabaw. It's a Small World. Pupunta dapat kami dun sa Frozen. Magtitingin kami dun. Baka merong mga pa-Halloween decor.
Kaso, nakita namin itong It's a Small World. Nakalagay parang 30 minutes wait. Sa app kasi naka 50 minutes siya, so hindi namin pinapansin. Sabi namin, sige patusin natin sa 30 minutes kasi aircon naman dito sa loob. Kesa doon kami sa labas mag-abang ng 30 minutes, edi at least dito na, naka-aircon. Kasi sobrang init talaga sa labas. Yung isa ding show na Mickey and the Wondrous Book, hindi pa namin natatry yun. Pupuntahan sana namin. 4:30 yung schedule. Kaso 4 o'clock pa lang ngayon. Nag-cut off na sila. So siguro sobrang daming tao talaga. Kaya maaga silang nag-cut off. Ang maganda din naman kasi dito sa It's a Small World, mabilis yung usad niya. Kasi mabilis lang yung ride. Sunod-sunod din yung dating ng mga boat. Kaya kahit mahaba yung pila, umuusad siya. Yung hindi ka matagal mag-i-stay. So si Gray Gray, hindi siya yung naiinip. Kasi nga, umuusad naman. Nakasakay na kami, hindi naman kami naghintay ng 30 minutes. Parang ano, 17, 4:17. Para mga 10-15 minutes lang kaming naghintay. Dito kami sa Small World Ice Cream. Bibili kami nung Halloween na gelato basket. Nag-order din si Daddy ng, ano to? Nag-order din si Daddy ng frozen slush. Ito yung kanina pa namin nakitang maraming umiinom. Tapos buti nandito nakita namin. Ayan pala yun. Ito yung Halloween bucket dito sa Fantasyland. Ang laki pala niya. Kaya pala ang mahal niya. Yung original na ganito, 88. Tapos dahil Halloween, 98. Ayan, merong gummies, may ice cream, tapos merong cone. Yes. Yan, may design. Ito, nakakain ba yan? Yung ito yan. Tingnan natin. Tikman ko lang muna. Nakakain? Ano ba yan? Patikim nga. Parang icing na ano, matigas. Masarap yung gummies. Anong lasa? Is it sweet? Lasang gummy worm. Lasang gummy worm? Opo, pero... Is it sweet? Lagi naman sa tarap. Mama! Asim, strawberry. Dahil hindi kami makapag-rides, puro kain ang ginagawa namin dito. Bumalik kami dito sa Wicked. Ayan, nakakaabot naman kami. 6 o'clock ang next na show. Hi! So, nakapasok na kami dito sa loob. 5:50 na. Nagpapasok sila. 6 o'clock yung start ng show. Ayan, ganyan kadami yung tao. As in, pabilog siya. Tapos sa gitna yung performance. Welcome to the air! This is a place they call. Andito kami ngayon sa may taas, sa may railroad kasi nag-aabang na kami ng Momentos. Ito kasi yung magandang spot kasi ngayon merong drone show. Kapag malapit din sa castle, hindi masyado makikita ng buo yung drone show. So best is malayo as possible. And itong railroad yung pinakadulo. Tapos ang dami nang nakapwesto dito. Dumating kami, anong oras na ba? It's 7:46. Siguro mga 7:20
7:30, 7:40, nandito kami. May mga tao nang nakaabang. Si Daddy, nandoon pa sa Starliner. Nagtatry siyang bumili ng dinner. Kasi hindi pa namin nakiklaim yung dinner na voucher namin doon sa meal voucher. So, mahaba yung pila. Hopefully, makaabot siya dito. Sabi ko naman kasi kapag mga 8 na, wag na siyang pumunta, wag na siyang tumuloy kahit di na namin ma-redeem yung dinner. Kasi sayang yung Momentos. Parang ito yung isa sa mga meal na pinunta namin. So, let's see. Sana makaabot si Daddy. Masyadong kita kapag ito yung camera, yung Osmo. Ganito siya. Pero kapag sa phone, medyo malapit naman ng konti yung view. Pero ayan yung castle. Tapos yung drone show dyan. Tapos ito yung railing doon sa railroad. Tapos, ayan, may mga nakaset up na sa unahan. Ang dami na, parang 3 o 4 na rows na yung mga nakapwesto na tao dito. Pero dun sa main street, yung Hilera na yan, magandang pwesto din yan. Tapos, ang dami pang bakante doon. Ayun nga lang, medyo mababa kasi. So, nakaangat talaga yung kamay mo kapag magbi-video ka. Unlike dito, ayan, pwede kang mag-set up ng tripod. Tapos, kita na siya ng buo. For the most magical party to be, you must spend it. 一起事前魔法。 So, ayun na nga, nakaabot si Daddy sa Momentos. Ayun nga lang, kami ni Gray Gray bumaba. Kasi yung mga tao sa taas nanunulak. Tapos, hindi pa ni Gray Gray makita kasi may mga tao sa harap. Yung as in, nakatayo na. Kapag nakatayo na kasi, syempre, nakaharang na. Eh, hindi ko naman makarga si Gray Gray ng matagal. Kasi mabigat na si Gray Gray. Tapos, kahit kargahin ko siya, hanggang dito na level ko lang, yung mga tao sa harap, hindi pa rin kita. Tapos yung mga tao nga sa likod, nanunulak, nakakainis. So, bumaba na lang kami. Sakto si Daddy, nakapwesto siya dito sa Main Street. Sa Main Street, may mga tao, maraming tao, pero may mga, alam mo yung butas-butas. So, makakasiksik ka. Yun nga lang, medyo malayo na. Yung drone show, sa umpisa lang siya. Pag fireworks na, wala nang drone show. So, kung yung drone show yung reason para pumunta kayo dito, kita siya ng buo. Pero, for me ha, mas gusto ko pa rin, mas okay pa rin, yun nandoon sa may bungad, sa mas malapit sa castle, mas malapit as possible. Kasi pwede mo namang i-0.5 para mabuo mo ng kita yung drone show eh. Tapos saglit lang yung drone show, parang mga 5 minutes lang ata or 10 minutes, ganyan. Mas malaki yung percentage ng fireworks and yung pailaw. Tapos yung sinasabi na kita yung ilaw sa Main Street, yung may projection. Oo, maganda siya, pero kasi hindi ka naman doon magpo-focus eh. Magpo-focus ka ng tingin sa fireworks, sa castle. Lalo na kung first time mo, doon ka magpo-focus ng tingin, hindi doon sa mga building sa Main Street. So kung halimbawang first time mo na pupunta dito,
during the 20th anniversary celebration, for me, mas okay pa rin na mas malapit as possible doon sa castle yung pwesto. Kasi dito sa railroad, kailangan doon ka rin sa unahan, doon sa railing. Kasi kung hindi, matatakpan ka rin ng mga tao kahit nasa second layer ka. Kasi kami ni Gregory kanina nasa second row kami, pero dahil nga may tao sa harap, hindi pa rin namin kita. So, mas maganda pa rin for me ha, pumwesto ng maaga doon sa may harap yung circle na walang nakaharang na tao. So, for me, yun talaga yung best na pwesto kasi kita na yung drone show doon sa may pabilog. Yun yung pinakaunang pwesto namin, yung pinakaunang Disneyland namin. Suggestion na rin pala, kung halimbawa pupwesto kayo ng maaga doon, yung mga restaurant na kasama doon sa meal voucher, yung Starliner Diner lang ang nagte-take out, nag-a-allow ng take out. Everything else, hindi pwede yung take out. Siguro kasi burger, fries lang doon sa Starliner Diner. So, take out na kayo ng maaga para maaga kayo makapwesto para sa Momentus. Para kahit nandoon kayo sa pwesto nyo, pwede kayong makakain. Kasi kung halimbawang 6 o'clock, 7 o'clock na ipupwesto, wala na. Hindi na kayo makakapwesto ng maayos. Kahit anong tier pa yan, feeling ko. Kahit tier 1 kayo, mag-uunahan talaga ng pwesto para sa Momentus. So, take out na lang kayo ng food, kain kayo sa tabi. May mga bench naman doon or pwede kayong sumalampak. Ganun na lang yung gawin nyo kung talagang gusto nyo na maganda yung pwesto nyo para sa Momentus. Or kung may extrang budget naman kayo, meron din naman yung VIP Momentus. Ayun nga lang, parang wala na siya sa Klook. Sa website nyo na ata siya mabibili talaga. Ayun, sulit naman siya talaga kasi nasa pinakaharap ka talaga. So kahit late ka nang pumasok, carry lang. Kasi kahit nasa second layer, nasa second row, third row ka, sobrang lapit mo pa rin talaga doon sa castle. Kaya sulit pa rin yung Momentus. Yung VIP Momentus, medyo pricey nga lang talaga siya. So kung yun yung option lang naman yun, kung gusto nyo talaga na sobrang lapit, na hindi kayo nagmamadali, hindi kayo hihintay ng matagal, kunin nyo na lang yung VIP na Momentus. Pero nakabundle ata siya doon sa ano yun, sa semi buffet dinner. Parang hindi ko sure kung meron separate doon sa website. Pero ang sure ako wala sa Klook. Nandun na lang siya sa website na bibili. So ayun lang naman. Dito kami ngayon, dediretso sa bus station, bus stop. Balak namin magbus. Ayan, may R8. Magbabas kami pauwi. Ito yung sasakyan namin. Bus R8. 9:30 yung next bus, tapos 7.4 yung pamasahe. Kaso tinan nyo naman ang haba ng pila. So hindi natin alam kung anong oras yung interval niyan ng dating, pero pila na lang tayo. Nakababa na kami dito sa Lantau Link Interchange. Tapos sasakay naman kami na isa pang bus. Either ito, 8:25, 21, 22. Let's go, Greg!